principal. Cute. Tapos, Nilagay mo yung sulat. Ano yung lalagay dyan? STPO. Oh, STVL. URS. Heart ko. URSR kaya? Ano na yun? Kaya yan? ST Filipino. Or feel lang. Feel lang. Kulang pa daw yung oras mo eh. Tignan mo. Or feeling ST. Wow, ST Filipino. Ang cute. Madami ko namang regalo sa titi ko. Ito pa. Parang kasi. Hadlang. Napans. Ayan na sila. Visual ni Raiza. Ayan. Maglalayas na ako. Tapos ang una kong dadalhin mga candy. Ayan. To for sir. Sir, para sa'yo. May flash pala. Ang cute to. Kung ayaw ko ibigay, eme lang. Ito, visual ko to. Sure. Maglalayas na ako. May photoshoot kami kanina, andyan, oh. Parang ako gulo. Tignan nyo to. Ayan, oh, photoshoot namin. Pero nakuha. Pak. Saan ka pa niyan? Ay, hey! Si Jati niya yan. This is the day. Ayan. Ayan yung magkapit. Mag-iin lang ako saglit ha. Huwag naman. Mabilis lang kami. Mabilis na kami ha. Sige na nga. Saan? Mag-iin pa daw si mama. Hindi na ako mag-iin. Ang gamit natin. Ayan. Yung cake. Mamaya, ganun na. Originality kasi agad ang nagwak doon. Isa lang kasi yung uupo. Isa lang. Tatlo sila eh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 1
matukso, saranggola, madala, lumagapak. Ngayon, sino ang grupong nakabuo rito? Yan, maaari niyo po bang ibigay sa pangungusap ang salitang matukso? Sino po nakabuo sa salitang matukso? Sino po nakabuo dito sa matukso? Bigyan po ng pangungusap. Gamitin niyo po sa pangungusap yung salitang matukso. Sige po, Bini-Bini. Ayan, tama po. Palakpakan sa salitang saranggola. Sino po maaari makapagbigay ng pangungusap sa salitang saranggola? Ang saranggola ay gawa sa kawayan na lumilipad ng malaya sa kalangitan. Ayan, palakpakan. Sige naman po sa madala. Bini-Bini. Sa hamon ng buhay, huwag mong hayaang ikaw ay madala sa agos ng pagsubok at problema. Ayan, tama. Sino magapak naman? Sino maaari makapagbigay ng pangungusap sa lumagapak? Sige po. Siya sa patay na dapat na magapak habang siya ay naglalakad. Ayan, tama. Palakpakan naman po. Ayan, ngayon, may idea na ba kayo kung saan patungkol ang tulang ating susuriin? Ano ang pamagat nito? Siyempre! Ayan, patungkol po saan? Sa isang? Ano po? Bini-Bini. Patungkol po siya sa saranggola kung at saka kung ano po yung mga pwedeng mangyari sa saranggola. Ayan, tama po. Palakpakan naman. Ayan, bago natin suriin ang isang tulay, papakilala ko muna ang may akda ng tulang iyon. Ayan, ipapakilala ko sa inyo si Adifonso Santos S.R. Yan siya po ang gumawa ng akdang tula na patungkol sa isang saranggola. Ngayon, ibibigay ko po ano pa po ang malalim na salita o ibang tawag sa saranggola. Ito po ay ang buriyon. Ngayon siya po ang may akda na tulang ang buriyon. Si Adifonso Santos ay isang makata na sinilang sa bayan ng Malabon sa nayon ng balita noong 23 Enero. Isa rin siyang kinikilalang manulat ng Tagalog ng panahon ng Amerikano. Tandaan ha, kilalang manulat ng panahon ng Amerikano. Ilan sa kanyang mga tula na nabanggit ay 3 inakay, gabi, ayan po, ang buriyon, sa tabi ng mga talagari. Meron din siyang naisulat tulad ng palay, kabibi at iba pa pong mga tulang kanyang naisulat. Ayan, ngayon, atin na pong susuriin ang tulang kanyang ginawa yung buriyon. Ipagbibigay po ako ng kopya upang maintindihan nyo ang pinapabatid ng tulang kanyang ginawa. Ayan, pakipasa po. Magpapakita rin po ako ng video upang mas maintindihan nyo ang naisipirating ng malata. Ayan, pakipasa. Bago tayo magsimula, siguraduhin ang mga mata at tenga ay nakikinig at binabasa po ng maayos ang tula. Dahil ako po ay may mga katanungan mamaya. Ang buriyon ni Adifonso Santos. Tanggapin mo, anak, itong munting buriyon, nangyari sa patpat at papel de ako. Magandang laruang pula, puti, asul, na may pangalan mo sa gitna ako. Ang hiling ko lamang bago baliparin, ang burin mo ito ay pakating pangil. Ang solot pago ay sukating magaling nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling. Sa kapag sumimoy ang hangin ilabas at sa matawin bayaang lumipad. Datagpag ang pisi, tibayan mo anak, at baka lumating ng hangin palakas.
Ibigin mo't hindi, balang araw ikaw ay makapaguyong makipagdagitan. Makipaglaban ka, subalit tandaan na ang nagwawagi ang pusong marangal. At kung ang gulong mo'y sakaling malait, matangay ng iba o kaya'y mapatid, kung sakasakaling di na mamabalik, maawaing kamay, nawa ang magkabal. Ang buhay ay gulyon, marupok, malikot, dagitid dumagit saan man sumuot, o paliparin mo ihalik sa Diyos, bago patuluyan sa lupa'y sumubsob. Ang gulyon ni Ildefonso Santos. Ayan. Ngayon, naiintindihan niyo po ba ang tulang nais iparating ng may akda? Aba, syempre! Ayan, maraming salamat. Ngayon ako ay tatawag ng ilang mag-aaral upang sagutin ang aking mga katanungan. Ayan, patungkol saan ang tulang binasa? Maaari bang sumagot? Ginoong Tanyada. Patungkol po sa guriyon o saranggola. Ayan, patungkol sa guriyon o saranggola, palakpakan. Ngayon, pangalawa, ano ang hiling ng ama sa kanyang anak bago nito paliparin ang guriyon? Maaari bang sagutin? Ace. Ayan po, ano ang hiling ng ama sa kanyang anak bago nito paliparin ang saranggola o ang guriyon? Ito ay pangitabi. Ang gulong po ay ating mga. Hindi mo ayan. Ayan, palakpakan, tama. Pangatlo, bakit nulad na may akda ang buhay sa isang guriyon? Ipaliwanag. Binibining Rada. Bakit po ay iniltulag ng may akda ang guriyon sa buhay ng isang tao? Opo, ng isang saranggola. Tungkol po na sa gulyon o yung tulang na ginawa ni Ildefonso Santos, ang gulyon po ay nakalit tulad niya ay may nagtao. Ang buhay po ng tao o ang pangarap ng isang kabataan. Kaya po, itinulad niya po yung gulyon sa buhay ng tao para mas ipaliwanag kung paano gamitin ng kabataan. Ayan, tama, palakpakan. Pangapat, maaari mo bang yan tulad ng iyong sarili sa tulang guriyon? Ayan, Binibining Lopez. Maaari mo bang yan tulad ang sarili mo sa isang guriyon? Paliwanag. Bakit maaari yan tulad ang iyong sarili sa guriyon, sa isang saranggola? Maaari ko na kailangan tulad ng aking sarili sa tulang guriyon dahil tulad ko, ang guriyon ay hindi pa din ang malayo. Kaya po, sa pangarap, grabe lang pa, pili pa rin na mga pagsubok para magsasabi. Ayan, tama po, palakpakan. Pamuli, paano ba natin hinaharap ang mga pagsubok na dumating sa buhay? Sagutin mo nga, Binibining Garcia N. Paano ba natin hinaharap ang mga pagsubok parating sa atin sa buhay? Ang hinaharap ko, kung sa akin talaga, hinaharap ko ang aking mga pagsubok sa pagsasama sa pamilya at may komunikasyon sa pamilya dahil ang pamilya ay susi sa atin sa kasiyahan at sila rin ang tumutulong sa atin sa bawat problema. Ayan, tama po, palakpakan. Ayan, sa tulang iyan, nagsasabi ang saranggola ay malayang lumipad. Malaya tayong abutin ang ating pangarap. Pero, ang saranggola, di ba, tinatangay ng hangin? Kung tayo, takot-takot tayo, kung tayo sa saranggola, tinatangay tayo ng mga maraming problema. Isang yung hangin sa problema na tumatangay sa atin. Pero, tayo ay malakas sa pagsubok na yon. Meron tayong magulang na nag-aagapay sa atin na kaya mo yan. Nakukuha po ba ang naisip parating ng tula ni Ildefonso Santos na ang guriyon? Aba, syempre! Ayan, meron po akong ipapanood sa inyong maikling clip upang
ihambing nyo ang pagkakatulad, pagkakaiba ng tulang gulyo sa video clip na ito. Handa na po ba? Aba, syempre! Ayan, makinig na mabuti, siguro yung naiintindihan. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya siguro pamalan ko sa yung hindi ko. Mas ko ito parang nagkaroon kasi ang time for na tulong ng mga ano lang, kakamainin tayo ko lang yung parang sayang, parang without dahil nung nalulog ko yung song, gusto ko siya pero parang 60-40, parang 40% gusto ko siya tapos kaya parang tapos nung tapos parang bago ko siya buhay, parang ayaw ko talaga nakapag-send ako parang nakakaalam talaga ako ng buhay parang sila din sa akin parang gawin ko kasi iwan ako sila sa akin. Sabi ko na siya yung mas nangyari ko ito yung silang ko sa yung minimum sa parang ano kaya parang yung pagod hindi ko Ayan, nakita nyo na kung bakit umiiyak si Esther. Yan, maaari nyo ba ibigay? Ano ang kanyang kinakaharap na pagsubok? Binibingi ni Patricia. Adriato. Adriatico ba? Adriatico, sige po. Ano po yung kinakaharap na pagsubok ni Esther? Yung pagtupad sa pangarap. Ngayon, sino yung nagbibigay sa kanya ng lakas? Sino maaaring sumagot? Sige po, Ginoong Rivera. Ayan, mga kaibigan. Ayan, maaari niyo po bang ihambing yung tulang guryon sa clip na ito? Sige po, Ginoong Tad. May hambing ko po siya sa guryon na tinabayan niya po yung PC niya na yung PC po sa guryon na tinabayan niya po yung loob niya para matupad po yung mga pangarap nila. Ayan, tama, palakpakan. Yan sa video nila, di ba ang guryon ang nagbigay ng payo ay magulang, ang kanyang ama. Dito naman sa video nito, ang nagbigay ng payo sa kanya ay ang kanyang mga kaibigan. Sa buhay natin, mag-isa talaga tayo. Pero isipin natin, may isang tao o kaibigan na handa kang samahan sa lahat ng problema. May ganun ba kayong kaibigan na handa kayong samahan? Aba, syempre! Syempre meron. Huwag natin isipin na wala. Alam natin meron at meron yan. Kaya huwag natin hayaan na magiging mag-isa lang tayo at idadaw natin yung sarili natin. Magtiwala tayo sa kakayahan natin. Huwag natin i-compare sa iba. Magtiwala kayo kung ano yung skills nyo, yun, the best na yung kung ano yung ginawa nyo. Ayan, maraming salamat. Ayan, ngayon, sa pinanood nyo, dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. Maaari po ba bumilog ang bawat pangkat? Yan, pakitaas po ang bawat pangalan ng pangkat. Ang ba nakikita mo? Ayan, tatlong bagsak, talong bakpak. Handa na po ba ang pangkat sa Naysay? Sa Naysay! Yan, tatlong palakpak, tatlong bagsak. Handa na po ba ang pangkat tula?
bawat leader. Siguraduhin magkakaroon ng partikipasyon ang bawat grupo upang mas mabuo ang inyong pangkatang gawain. Magbigay kayo ng ideas sa bawat isa. Pumunta na po sa akin ang pangkat ng bawat grupo. Ayan, sino po nakakuha ng unang gawain? Pakibasa. Unang gawain. Pakibasa po. Gawain una. Gawain na may slogan patungkol sa tulang. Ang guryon, ano ang pinapapatid ng may akdang kanyang tulang. Ayan, tama. Ikalawang pangkat. Bumuo ng maikling senaryo upang sasadula tungkol sa tulang ang guryon. Na may temang sa hamon ng buhay kahit mahirap at pipiliin maging matatag. Ito ang pangarap. Yung mga pangarap ay may sa katuparan. Ito. Bumuo ng isang awit na patungkol sa tulang ang guryon na may paksang pagsubok lang yan. Alam ko tayong Ayan, ikaw. Tulad ng tulang. Ayan, meron po dyan mga pamantay ng pagmamarka upang mabuo nyo. At andyan po ang pamantay ng pagmamarka ng grupo ninyo, bibigyan ng bawat puntos. Ayan, yung magsasalula, maaaring po sa labas, pero tahimik lang. Meron na po kayo 10 minuto para gawin yan. Tapos manood tapos, maaari na pong ilahan. Sige na. Una kayo. Ano? Una tayo. Tama lang. Uy, mag-ano tayo? Ha? Ano kayo, harmony tayo? Yan, walang minuto. Ayun na! Ako dito! Vocal! Diba? Pag-alas ko. Sa hirap ng buhay, mayroong pag-asa, makakabili sa pagkita ng tiwala. Ayun na! Hindi nga ko po. Tono lang tayo. Ha? Tono lang po kukunin natin. Kasi kukunin natin.
Ma'am, mahanda ako sa natin. Kanta po natin. Sige. 1, 2, 3. Pagsubok na mahirap, alam ko kaya mo yan. Dahil sa pag-asa at tiwala, buhay, mayroong pag-asa na magkakamit sa pagmamalitan ng tiwala. Pagsubok lamang yan, alam kong kaya mo yan. Dahil sa pag-asa at tiwala ka, tulad ng guryon, tulad ng guryon, gaya ng guryon ka, tulad ng guryon, tulad ng guryon, gaya ng guryon. Ngunit hindi ito ang dahilan upang tayo sumuko. Sa pag-abot ng pangarap, gagawin natin ang lahat upang ito ay ating matupad. Alam nating madali lang mangarap. Ngunit sa pagdating ito ay kay siyang hirap. Maraming humadlang, subalit ikaharap. Basta't maniwala sa sarili, ito ay ating magaganap. Kaya, kaya. Bakit? Bakit nga? Ano ba ginawa? Puro tao. Ano daw binibigyan? Ay, wala na. Ikaw na lang tumawa. I-share mo yan. Ubus na yung taong. Ubusin ko lang. Ano ba dyan? Sakit na. Ano? Preparation. Preparation, oh. Oo. Kinakausap ko siya. Anong kailangan dapat Anong dapat gawin? Tapos. Gagi ka. Yeah. Tapos, 8:34. Ma'am, kapag, ano ma'am, 8:40 na. Ma'am Julie, 8:40. Ay, nako. 2007. After the second quarter, Sunday na mga Against the light. Ang ating ilaw.
Check lang naman